Babala, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Ito ay para sa mga mahilig sa kababalaghan at katatakutan. Kung ikaw ay madaling matakot, mag-ingat sa panunood. Baka may kasabay ka ng hindi mo alam. Si Aling Rosa ay matagal nang nakatira sa tabi ng sapa, sa pinakamatimtimang kanto ng baryo San Miguel. Ang kanyang karinderya, na yari sa lumang kahoy at kalawanging yero, ay nakatayo na roon mula pa noong dekada 70. Hindi na ito inaayos, at ang pintuan ay laging nakalaylay. Ngunit sa kabila ng kakarag-karag nitong itsura, dinarayo ito noon ng mga mangingisda at mga magsasaka dahil sa isang putahe lang, ang kanyang adobong itim. Araw-araw, eksaktong alas 5 ng hapon, bubuksan ni Aling Rosa ang ilaw, na palaging nagkikislapan at nagpuputok-putok ng tunog. Papasok siya sa kusina, tahimik, hindi umiimik, bitbit ang luma at kalawanging kaldero. May mga nagsasabing nakikita nilang may dumadaan sa likod niya, mga aninong wala namang katawan, mga yapak na hindi tumutunog sa sahig. Walang gustong tumagal sa karinderya kapag gabi. Wala rin siyang kasamang tauhan. Tila ba ang mga sangkap ay kusa na lang lumalabas mula sa kung saan. Pero ang pinaka-nakakakilabot, ayon sa mga matatanda sa baryo, ay ang mga nawawalang estrangherong kumain doon, at hindi na muling nakita. Si Junjun ay isang baguhang food vlogger na gumagala sa mga probinsya upang mag-review ng mga hidden gem na karinderya. Isa siyang matapang na batang may ambisyon, gustong sumikat, gustong makilala. Kaya nang marinig niya mula sa isang Facebook comment thread ang tungkol sa karinderyang may adobong hindi mo makakalimutan, agad siyang nagplano ng pagbisita. Pagdating niya sa tapat ng karinderya, halos alas 7 na ng gabi. Wala nang ibang bukas sa buong kalsada. Tahimik ang paligid, walang dumadaan, walang tahol ng aso, ni huni ng kuliglig. Tanging ang karinderya ni Aling Rosa ang may bukas na ilaw, at kahit iyon ay nanginginig at mahina. Binalot si Junjun ng kakaibang lamig. Para bang may malamig na hininga na dumaan sa batok niya. Nag-video siya, pero ang kamera ay biglang nagka-glitch. Wala namang signal, pero bakit parang may static, bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa loob, nakita niya si Aling Rosa, nakaupo, nakatingin sa kanya. Walang emosyon, walang galaw, tumayo siya para pumasok. Habang binubuksan niya ang pinto, parang lumamig ang paligid ng biglaan. Wala siyang narinig na, "Tara, kain po tayo." Wala ring, "Ano pong order?" Tahimik lang. Umupo siya at sinabi, "Adobo po, kahit half order lang." Hindi nagsalita si Aling Rosa. Pero maya-maya, biglang may pinggan ng mainit na adobo sa harap niya. Hindi niya nakita kung kailan ito inilapag. Amoy pa lang ng adobo, ay may halong pait at tamis, pero may kakaibang sangkap na hindi niya maipaliwanag. Inilapit niya ang mukha sa pinggan at napansing may manipis na usok na tila hindi galing sa init, kundi sa kung anong bagay na hindi pisikal. Bamulong ito ng mahina, parang mga tinig na nawawala sa hangin. Kumuha siya ng isang kutsara. Mainit pa, kagat, lunok. Sa una, masarap, malambot ang karne. Tamang-tama ang sukat toyo. Ngunit paglipas ng ilang segundo, may gumuhit na kakaibang lasa sa kanyang dila. Maalat na mapait, parang dugo. Napalunok siya ng mahirap. Tumingin sa paligid. Ang mga pader ng karinderya ay tila nagbabago ng kulay, mula sa puting semento ay naging mapusyaw na pula. May mga bakas ng kamay, pero mula sa loob ng pader. Kumakaway, kumakalma, tila may gustong lumabas. Ang weird ng ambience, bulong niya. Pero nang itutok niya ang cellphone camera para kunan ng video ang pinggan, wala ang pagkain sa frame. Nakalagay sa mesa ang plato. Pero sa screen, blankong mesa lang ang nakikita. Nanginginig ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Aling Rosa, pero hindi na niya ito nakita sa dating pwesto. Nakatalikod na ito sa kanya, at kausap ang isang aninong hindi niya nakikita.
Habang nakaupo si Junjun, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya, kahit walang bukas na bintana o pintuan. Dahan-daang tumunog ang mga kaldero at kawali sa kusina, na para bang may hindi nakikitang kamay ang naglilinis o naghahalo sa mga laman. May mga anino sa mga sulok, mga napakaliit na hugis na bigla na lang nawawala kapag nilinggan niya. Sinubukan niyang itaas ang volume ng mic ng kanyang kamera, para marinig ang mga anino na bumubulong. Tulungan mo ako, lumabas, ako'y nakakulong, ang mga salita na parang hininga ng matandang babae, pabulong ngunit punong-puno ng pighati. Tumalima ang lamig sa kanyang likod, at muntik na siyang tumayo, pero may kumapit na malamig na kamay sa kanyang balikat na hindi niya makita. Nagkatinginan ang mga kagamitan sa kusina, para bang buhay. May isang lumang palayok na dam-aikit sa ibabaw ng kahoy na mesa, nagdudulot ng kakaibang tunog na sumasalamin sa buong carinderia. Naglakad siya palapit, at may naisip siyang kunan ang mga anino sa video. Ngunit sa sandaling itutok niya ang kamera sa isang kanto, biglang tumahimik ang lahat, wala ng tunog, walang anino, parang naputol ang koneksyon niya sa ibang dimensyon. Sa labas ng carinderia, unti-unting dumilim ang paligid. Ang liwanag ng poste sa kalsada ay nagkikislapan at napuputol. Dumating ang makapal na ulap na tila humahaplos sa mga dahon ng punong kahoy, bumabalot sa bawat sulok. Nakaramdam si Junjun ng kakaibang presensya, parang may mga matang sumusubaybay sa kanya mula sa kadiliman ng gubat malapit sa carinderia. Narinig niya ang isang mahina at matagal ng pag-ungol, parang hayop na nasaktan o nilalagnat. Lumabas siya sa loob upang tingnan, ngunit agad siyang binalutan ng lamig. May mga mata, maliit at nagliliwanag, nakasilip mula sa mga sanga, nakakapit sa mga punong kahoy na tila naghahabol sa bawat kilos niya. Tila mga duwende, ngunit mas matangkad, na may mukha na hindi maipaliwanag ng tao. Sa kanyang paglingon, napansin niya na may mga paa na nag-iiwan ng marka sa basang lupa, mga yapak na walang taong nag-iwan. Biglang may tunog na parang pagaspas ng pakpak ng ibon, pero mas malakas at nakakakilabot. Pumasok siya muli sa carinderia, nanginginig ang katawan, dalawa ang mata na hindi mapakali sa mga aninong sumusunod. Habang binabalik ni Junjun ang kanyang atensyon sa loob ng carinderia, napansin niya ang isang lumang pinto sa likod ng kusina, may mga gasgas na tila mga kuko ang gumawa, at may mga bahid ng tila dugo na kumupas na. Unti-unting kumilos ang pinto, bahagyang bumukas ng walang taong humawak. Sumilip siya, at ang nakita niya ay isang madilim na pasilyo na tila walang katapusan. Parang sumisipsip ang liwanag ng kanyang cellphone sa loob, unti-unting nawawala sa dilim. Muling tumalima ang kanyang puso, mas mabilis ang pagtibok, ngunit may kakaibang lakas na nagtulak sa kanya na pumasok. Habang lumalalim siya sa madilim na pasilyo, naririnig niya ang mga yabag na parang sumusunod sa kanya. Ngunit kapag tiningnan niya sa likod, wala namang tao. Narinig niya ang bulong, "Bakit ka nandito?" na parang boses ng bata na may bahid ng kalungkutan at galit. Nagsimula siyang magduda. Ano ba talaga ang itinatago ni Aling Rosa? At ano ang koneksyon ng mga nawawalang tao sa carinderia? Biglang lumitaw si Aling Rosa sa likod ng counter. Matanda na siya, may mga malalim na wrinkles at mga matang tila nakakakita ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong tao. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang liwanag ang kanyang mga mata, parang may apoy na hindi umaapoy ngunit sumusunog sa isipan ni Junjun. "Bakit ka nandito, anak?" tanong ni Aling Rosa, na may tinig na malamig at nangingilabot. Hindi ito ang babaeng palakaibigan na kilala ng mga taga-barangay. Parang may lihim na nagtatago sa kanyang ngiti. Naramdaman ni Junjun na parang unti-unti siyang nakukulong sa isang invisible na lambat ng mga lihim at misteryo. Sinimulan niyang itanong ang tungkol sa mga kwento ng nawawalang tao sa carinderia, pero sagot ni Aling Rosa ay mga malalabong salita, mga babala, at mga salitang mas matimbang pa sa takot. Napatingin si Junjun sa lumang kahon na nakatago sa likod ng counter.
Dahan-dahan niyang nilapitan ang kahon. Ang mga kandado ay kalaw-angin at parang matagal nang hindi nabubuksan. Pero sa kabila nito, may mga bahid ng kakaibang liwanag na kumikislap sa mga bitak ng kahon. Mula sa loob, narinig niya ang mga bulong ng mga tao, mga hininga, mga iyak, at mga panalangin na pilit humihingi ng kalayaan. Niyakap ni Junjun ang kaba habang tinanggal niya ang mga kandado gamit ang mga bagay sa karinderya. Sa sandaling bumukas ang kahon, isang malamig na hangin ang bumuga palabas, na may halong amoy ng lumang lupa at pagkabulok. Sa loob, may mga lumang gamit, piraso ng tela, at mga bagay na tila iniwan ng mga nawalang tao. Nang tumingin siya sa loob, nakita niya ang mga aninong tila mga kaluluwa na nakatali sa mga piraso ng gamit. Parang naglalaban-laban ang mga ito sa loob, na tila nag-aaway para sa kalayaan. Nilapitan siya ng isang anino na malapit ng humakbang palabas ng kahon, at niyakap ng lamig ang buong katawan ni Junjun. Hindi na mapigilan ni Junjun ang kanyang curiosity. Sinundan niya ang mga bakas ng paa sa basa at madilim na daan palabas ng karinderya, papunta sa kagubatan na puno ng mga kwentong kababalaghan. Bawat hakbang ay sumisipsip sa katahimikan ng gabi, at ang kanyang puso ay nagmamadali, ngunit hindi siya umuurong. Habang papasok siya sa gubat, napansin niyang unti-unting nagiging mas makapal ang dilim. Ang mga sanga ay parang kumikilos, bumabagsak sa lupa kahit walang hangin. Ang mga hayop ay tumigil sa pag-iyak, parang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Isang malamig na hininga ang dumaan sa kanyang leeg, at naramdaman niyang parang may mga kamay na hinahawakan siya mula sa mga anino. Nakita niya ang isang maliit na liwanag sa gitna ng gubat, tila isang maliit na lantern na nag-iilaw ng landas. Ngunit sa paligid nito, may mga maliit na nilalang na hindi niya maipaliwanag, maliit, matangos ang tenga, at may mga matang kumikislap. Mga duwende. Pinanood siya ng mga ito ng matagal, at sa kanilang mga ngiti ay may kasamang babala, huwag kang magtagal dito. Pagbalik ni Junjun sa karinderya, ramdam niya ang bigat ng mga nangyari. Bagamat sumikat na ang araw, parang hindi pa rin nawawala ang mga anino na sumusunod sa kanya, mga lihim ng gabi na hindi basta mawawala sa alaala. Nakatingin siya sa karinderya na tila buhay na nilalang, punong-puno ng mga kwento, mga sigaw ng nakaraan, at mga pangakong hindi natupad. Alam niyang hindi siya ang huling biktima ng mga nangyari dito, pero sa puso niya ay may isang babala, may mga lugar na hindi dapat pasukin, lalo na kung ang dilim ay may sariling buhay. At sa paglakad niya palayo, nagulat siya nang may marinig na isang mahinang huni mula sa loob ng karinderya. Tila bulong na nagbabala, babalik kami. Hindi lahat ng gutom ay kailangan mong sagutin. Sa bawat kanto ng baryo, may mga lugar na mas mabuting huwag mo nang pasukin, dahil hindi lang laman ng tiyan ang hinahanap doon, kundi laman ng kaluluwa. Kung sakaling mapadaan ka sa isang tahimik na karinderya sa gitna ng gabi, tandaan mong huwag tumingin ng direkta sa mata ng tindera. At huwag na huwag mong tanggapin ang pagkain hindi mo alam kung kanino galing. Kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kulay ng Gabi at i-on ang notification bell para sa susunod na takutan.